Hong Kong. Anong simulan natin, Direk? Anong lugar yan? Sige nga. Siguro bigyan muna natin ng perspektiba. Ganun po. Bakit natin ipakikita yan? Maya-maya ng konti siguro. Sige. Opo. Mamaya doon ng konti. Kung napansin ninyo, ikaw na magsabi, napansin ninyo yung gumawa ng survey, yung Manila Broadcasting Company, DCRH. Well, nakita natin yung survey na parang nawawala yata si Kong, no? Pero nakita naman natin kung gaano naman kainit, no? Yung pagtanggap ng tao kay Kong Marcoleta. Ayan, tingnan ang mga survey nila. Region 11 po ito. Ha? Ito po. Region 11 yan. Region 11. Okay, Region 11. Kaya... Baka sa Region 11, baka sinama nila. Meron, number 7. Pero tingnan mo yung mga naunang mga regions. Okay. Sa mga naunang mga regions, medyo nawawala. Wala, At parang nawawala. nahuhuli. No? Nahuhuli. Ngayon, ang sinasabi nga is, paanong nangyari na ganoon na tayo bilang media entity, tumatanggap tayo ng ads galing sa mga politiko. Tapos, tayo rin yung gumagawa ng survey. Well, hindi po ba conflict of interest? Being an officer of the National Press Club, of course, tinitingnan natin yan, no? Magsasagawa tayo ng survey bilang media entity tayo. Then, tayo rin yung maglalabas ng mga advertisement nila. Advocacy. So, di lalabas, kung bababa sa survey ang isang kandidato na nagpapa-ads sa atin, hindi epektibo yung ating pahayagan or ating istasyon. Ipakita nyo nga yung kanilang mga package kung paano, ayan, yan, kamukha niyan, ang nakikita ko yung Manila Broadcasting. 40 million pesos yan. 8 diretso. Hanggang sa katapusan na ng campaign period up to election time, actually 10 million per month eh. Kung mapapansin ninyo, meron silang incentive na 10 million, kaya 40. Actually 50 yan eh. Ganon din ang GMA, 10 million, yung Bombo Radio, 10 million. Mas mataas nga ng 3 million yung RMN, 13 million, di ba? Ayan, o. Ang sinasabi ni Kuya Benny, buti Kuya Benny, nandito ka, baka kasi kung kaming dalawa ni Jen na magsabi, lalo na ako, sapagkat kandidato nga ako, baka sabi nila, sour grapes tayo dito. Masama lang ang loob ninyo. Ang punto niya kasi, tama yung sinabi niya, ikaw ang nagpo-promote ng kandidatura ng mga senatorial balls na yan. Halimbawa, nagsipagbayad sa'yo. At pagkatapos, ikaw rin ang magsasurvey kung ano yung preference ng mga botante. Hindi lamang self-serving eh. Para sa akin, unethical yun eh. Sapagkat ikaw na nga nagtitinda, ikaw pa ngayon ang nagsasurvey kung masarap ang paninda mo. Parang may mali eh. Dapat siguro, independent eh. Pero lilinawin natin, ano sinasabi ng National Press Club dyan? Lilinawin natin, Kong, no? Pagkarating dito, wala namang pakialam. Kahit na sino, sa presyo ninyo. No? Kung mamahal yan or mura. Nasa kanila yan. Yan lang sa atin is yung kredibilidad ng bawat impormasyon na inilalabas natin. No? Tama ba? Maniniwala ba ang taong bayan doon sa ilalabas mong impormasyon tungkol doon sa survey kung ikaw ay tumatanggap ng pabor naman doon sa iyong isinusurvey? Iyon. Lalo kung saturated mo yung ay, ako meron din ako sariling pahayagan. Pero tayo po hindi nagsasagawa ng survey. No? Tayo po inaasa natin sa iba, gaya ng SWS, yung Publicus, yung Pulse Asia. Wala naman tayo, hindi natin sinasabing masama o bawal yan. Yun nga lang, siguro maganda yung ilugar lang natin kung saan tayo. Para hindi naman maging katawa-tawa yung ating ginagawang action dahil magiging unethical. Unethical, katawa-tawa, hindi ka paniwala. Kasi kaya ayaw kong banggitin sana ito kasi kandidato nga tayo, baka akala nila, kaya natin dinidiscuss, sa kapakanan ng ating mga manunood, taga-subaybay, paano mangyayari na ikaw na nga yung nagbebenta, ikaw nag-PPR, ikaw nagpo-promote, pagkatapos mo silang ma-promote, sapagkat meron ka naman talagang pasilidad na i-promote ang bawat isa, sang-ayon negosyo na yan, tama nila sa'yo, dahil meron kang package. Tama po yun. Dapat sana meron kang disclosure dito eh. Bago kayo nagpanukala o nagsigawa niyang sinasabi niyong survey, i-disclose sa publiko sino-sino yung mga senatorial poll na nagsipagbayad sa inyo para malaman natin. Talaga magiging katawa-tawa itong kasi sinasabi natin, bakit natin masasabi na marang hindi ka panipaniwala? Unethical nga eh. Nagko-conflict merong conflict of interest, self-serving eh. Ngayon, ipakita natin yung ipakita natin yung mga sorties natin sa iba't ibang lugar. Ayan, sige po. Para ngayon, mula doon rin makikita mo, totoo ba yung
nakalatag sa mga survey nila kung ikukumpara mo kung ano yung nangyayari sa ground. Oho. Para magkaroon man ng idea yung mga kababayan natin. Oho. Sige nga, direct, yung ipinapakita natin mga pictures and videos kanina, ito, sa Hong Kong ito ko. Ayan ang nangyari sa Hong Kong. Yan spontaneous yan. Pumunta lang ako doon sa park para makita ko yung kalagayan ng mga kababayan natin. Opo. Hindi nga ako, ang bungakala ko siguro baka ako may makakilala sa ating isa o dalawa rito, okay na ako eh. Opo. Ayan ang kanilang yun ang kanilang makikita ninyo sa ground kung Mga reactions po. ng mga tao. reaksyon nila. Oho. Meron akong nakasabay. Nasa survey ay nasa top 3. Ganun po. Pero walang nangyaring ganito eh. Ganun ko po, nasa top 3. nakita kami. Oho. Huwag natin bagitin ang pangalan. Hindi ko mabagitin, nasa top 3 siya. Opo. Pero walang nangyaring ganito. Ito talaga nakitong tuntua yung mga tao. Eh. Meron ako nakita parang umiiyak ko ngayon. Ano ba sasabi nun? Meron yung mga sa akin na humahagulgul eh. Opo, opo. Sabi niya sa akin, Akala ko parang nawawala ata eh. bahala po kayo sa ating bayan. Akala niya siguro ako si Andres Bonifacio. O yan naman sa... General Santos City. Jensen Itocom. Opo. Bakit nag-iba naman ang Parang iba ata, hindi nakakulad. Oho. nasaan yung... Oho. Iba yung video. O biglang sinamaan sa Ito Maynila. sa Manila naman ito. Pinaghiwa-hiwalay ko. Hindi kasi Hindi, meron kulad yan eh. nakakulad sa video sa pictures. Para sana mas makitang-kita nila kung ano yung tunay na nangyari. Opo. Ayan. Ay, kung makikita mo yung ganun, parang hindi reflection doon sa isinasaad nila doon sa... Gusto survey. Oo, kasi sabi ko nga sa'yo, nakasama ko sa Hong Kong yung top 3. Walang nangyaring ganito eh. Oo. So, ano kung gusto natin ipinta sa isip ng tao? Kasi naglalabas na napakaraming survey ngayon. Sana At wag lagi sila- pong ang napapansin. Sana wag silang wag Opo. silang may impluwensyahan nung mga ganong klaseng pagbibigay ng ewan ko paano nila kinuha yun. Opo. Sabi nga ni Kuya Benny rito, parang unethical naman para sa isang kumpanya na nagpo-promote ng kandidatura ng mga senatoriables. Pagkatapos siya pa rin ang magsasabi, ano yung voting preference ng mga kababayan natin. Oo nga, no? Kasi kaya natin dinidiscuss, para wag silang malinlang, wag silang mailigaw. Di ba? Di ba ganun din ang mga survey firm? Di ba dapat may subscriber din sila, no? Kapag ako yung subscriber, ano ba tinilagay mo ako sa kahuli-hulihan? Nag-subscribe pa naman ako sa inyo. Di ba ganun din po? Ang mga istasyon ng radyo, TV, kaya mukhang... Wala nang choice kung hindi ilalagay mo siya doon sa pinakauna sapagkat nagbayad nga siya. Kaya nga yung merong conflict of interest eh. Oho. Kaya nga sabi natin, unethical ito eh. Oho. Kasi kayong nag-promote, kayo ang magsasurvey. Oho. E di ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo sila sa pinakatampok na kalagayan sapagkat nagbayad nga sila sa inyo. Ganun lang ibig sabihin nun eh. Yun. So ang kalalabasan nito, may nalilin lang dito, may naililigaw. Oho. Sa akala nila, ito nga yung totoo. At lalo pa nga ako sa ating bansa, ang survey, alam mo naman tao, bandwagon effect ito. Kung aminin mo natin hindi, may epekto po ito sa ating mga kababayan ko. Eh sana yun ang makita ng COMELEC na ipagbawal yung ganito eh. Ano ko media company ka na nagpo-promote ka, nagbabayad sila sa'yo pagkatapos ikaw magsasurvey. Ang totoo niyan, wala sanang survey. Yung political survey ko, no? ipagpalagay mong nasa number 1 ako, ayaw ko pa rin yung ganun eh. Opo, opo. Kasi ayaw nating mag-influensya, kailangan patas sa lahat eh. Oho. Naalala mo, may kaugnay nating discussion dito. Merong isang survey, SWS. Ang ginamit nilang listahan, Kuya Benny, apat na pong pangalan. Opo, opo. 4 pangalan, magtataka ka, doon sa 4 na yon, wala ako doon. Pero, ang totoo nun, nagsama sila ng mga pangalan ng tao Oho. na ewan ko kung kakilala mo. Bibigyan kita ng halimbawa. Oho. Doon sa listahan ng mga posibleng pagkukunan ng tanong kung sinong gugustuhin nila Oho. na iboto sa 2025, naglagay sila ng pangalan na Adonis Jerome, Adonis Jerome. Andamo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Floranda Modi, Opo. at Ramos Danilo. Ngayon, Kuya Benny, doon sa mga nabanggit kong pangalan, sino doon ang kilala mo? Ako, kilala ko yung Modi, Florida, kasi presidente ng pistol ata yun. no? Bakit itong mga ito, nagkataong nilagay nila doon sa Pagpipilian. 4 pangalan, samantalang ako, Oho. hindi man lang nila, paano ngayon ako masasama doon sa kanilang tatanungin kung sino yung... Kanilang choices, ano? Sinong choice nila? At bukod doon, naglagay sila ng pangalan na hindi naman nagpahayag ng pagkakandidatura. Oho. Ng kandidatura. Halimbawa, yung Jokno Jose Manuel. Ito yung Chel Jokno. Okay. Hindi naman nagpahayag ng pagkakandidato bilang senador. Oo. Franklin Drilon, lalo namang hindi nagpahayag. hindi po, hindi wala silang, hindi silang nagpahayag ng COC. Richard Gordon, wala rin. Opo. Rodrigo Duterte, lalong-lalong hindi nagpahayag ng senatorial candidacy. Leni Robredo, Opo. Gilbert Chodoro. Pero ito nilagay nila. Oho.
Pero si Rodante Marcoleta talagang ayaw nilang ilagay. Meron mga plano ito eh. Aha. Ito sana yung gusto mong ilapit sa Comelec. Tingnan po ninyo kung ano yung kaparaanan na ginagawa nila. Kung talagang ang gusto nilang malaman yung totoo, ay dapat walang ganitong mga panlilin lang. Pwede bang gawin ng Comelec yung tuwing election wala mo ng political survey? Kahit anumang kumpanya, anumang pribado, etc. etc. Hindi, pagka political survey, yun dapat ipagbawal. Ang palagi ko sinasabi, mag-survey tayo tungkol sa anong pinakamasarap na pagkain, Ay, pwede siguro po. anong pinakamasarap na patis, bagoong, toyo, suka, o ano yung pinakamagandang serbisyo. Sapagkat to meron tayong batayan dun eh. Ibig sabihin, meron kang tinatawag na empirical evidence eh. Opo. Sa amoy na amoy pa lang nung bagong munamon na nanggaling sa Bicol halimbawa o Napakasarap, nanggaling sa Pangasinan, Opo. Kuya Benny, alam mo, meron kang panukat eh. Pero magtatanong ka, sino yung gusto mong parang hindi tama eh. Aha. At ito lamang ang binibigyan at ito lang ang nilalapitan ng mga potential donors. Yung pinakamabangong Opo, patis, yung wala naman donors doon eh. Di, tsaka yung nangyayari sa mga survey na ganyan, pasinin natin kapag magsusurvey sa isang lugar, no, at ang nag-commission, yung nagpapasurvey, Abay, siyempre. ang gagawin niya, mamimigay siya ron. Bago siya magpapasurvey. Di siyempre, makikilala siya ron, aangat pangalan niya. Oo. Pag-angat noon, may lalabas ngayon sa mga pahayagan. Oo. Hindi ba panlilin lang sa taong bayan Totoo niyo? yun. Meron silang mold eh. Oy, boss, magkasurvey kayo sa ganitong lugar. Oo. Mag-promote ka doon, magpaikot ka ng tao doon. Mukhang ano. Survey nga doon sa lugar na ito. Yun. Ay, kadadaan lang nung... Kadadaan lang nung grasya. Ay, nako.